Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Bilyonaryo News Channel. Pahayag ito ni Senator Lacson tungkol sa pagbaliktad ng 4 na Marines. So, title, Lacson wants masterminds behind Maleta Boys held accountable. So, kung sino daw ang utak sa maniobra nitong paglabas ng Brave 18, sila daw ang mananagot. Hindi naman yung nakawan sa flood control, parang nakalimutan na. Ang tinatarget, sino ba ang nasa likod ng mga Maleta Boys na ito? Yung dapat ang mananagot. Ayos Senator Ping Lacson on Friday said the withdrawal of claims by some of the 18 Maleta Boys about cash deliveries in suitcases to certain politicians raises even more questions. Lacson said the Maleta Boys have made so many flip-flopping statements in various fora and venues that the public no longer knows which of their claims to believe. Sabi niya, first question that needs to be answered is, are these 4 part or outside of the 8 reported earlier to have submitted their sworn statements to the Ombudsman which triggered the initiation of the preliminary investigation against Romualdez? Sa dami kasi ng flip-flopping statements nila sa iba't ibang fora at venues, hindi na natin alam kung ano ang totoo at hindi sa mga sinasabi nila at kung sino-sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Dapat ding tugisin at papanugutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila. I hope the authorities will track and make them answerable as well. Okay, so ito ang sabi ni Atty. Baligod. Di 4 yung bumaliktad, 3 sa kanila ay kabilang sa 8 na Brave Marines na kinunan ng statement ng Ombudsman, kaya nagkaroon ng investigasyon, preliminary investigation kay Martin Romualdez. Kaya yung sagot sa tanong ni Lacson is yes, 3. Sa 4 na bumaliktad, ang 3, ginamit ang kanilang testimonya para ito iniimbestigahan na si Romualdez. So, ano ngayon? Si Ombudsman Boying Rimulya medyo nagalit. Inakusahan niya si Romualdez na siya ang nasa likod dito sa pagpapabaliktad ng testimonya ng Brave 18 Marines. So, hihina ba ang kaso? Sabi ni Boying, hindi daw. But sa tingin ko, hihina ang kaso. Kasi napilitan lang daw yung itong 4, kabilang na yung 3 na nagamit ang testimonya, na pressure daw sila sa ombudsman. Kaya pinirmahan nila yung na yun. But sabi naman ng remaining 14 is nabayaran sila. Offeran sila ng 25 million pesos. Isa sa Brave 14, yung hindi bumaliktad, sabi niya sa akin, na-offeran siya at na-record niya yung pag-bribe, pag-offer sa kanya. So, yan po ang kalakaran ngayon. So, nakakatuwa naman si Senator Lacson. Ang gusto niyang habulin, panagutin sa batas, yung nasa likod, utak ng paglabas ng Brave 18. Paano naman yung utak ng utak ng nakawan, yung flood control scam mismo? Wala na, kalimutan na lang. So, nakakalungkot po ang nangyayari sa atin. So, ngayon, ang update po sa nakakulong. Kasi yung Brave 14, hindi sila nakapagpiyansa kahapon. Kaya nakulong sila. As early as in the 8:30 in the morning, nandun na sila Atty. Baligod para i-process yung pagpiyapiyansa. Normally, it takes 2 to 3 hours lang para ma-process yung piyansa. Kailang
I don't know anong nangyari sa clerk of court, sabi ni Attorney Baligod, kung ano-anong hinahanap ng mga requirements na hindi naman kailangan. Sanay na si Attorney Baligod sa pagpiyapiyansa ng ganyan. Sa mga naunang korte na naisiwan sila ng warrant of arrest, hindi naman sila nagkaroon ng problema dahil pre-nasis kagad. Kaya lang yung clerk of court ng Las Piñas court na ito is kung ano-ano daw ang hinahanap. Kaya nakulong yung Brave 14 kahapon. But I am not sure kung 14 bang nakulong or 10 lang. Baka yung 4 is nakapagpiyansa na. So, update ngayon. May mga nababasa kong post. Posibleng makalabas yung Brave 14 o Brave 10 before lunch. Kasi may napanood akong statement ni Attorney Baligod. Ano na daw? Online. Pinaprasis na lang yung pagbayad sa piyansa online na medyo malaki. 740,000 pesos. Kaya again, mga kaibigan, sa mga gustong tumulong, tumatanggap tayo ng voluntary tulong sa Brave 14 Marines. Dito po ang GCash natin, 0916-9000-997. Mirna Sibog ang GCash. Kahit anong amount lang na maipadala nyo, malaking tulong na dito sa Brave 14. Na hanggang ngayon, di nila tinatanggap yung napakalaking offer sa kanila na 25 million pesos para lang bumaliktad. Ang kanila prinsipyo, ang kanilang pinaglalaban, galit na galit sila sa ginawa ng 4. Kaya lang, ganyan talaga ang buhay. Iba-iba ang prinsipyo. Katulad mga senador, di ba? May isang senador dyan na nagpakulong dahil may prinsipyo siya. Bahala nang makulong. Yung dalawa naman, bumaliktad. O yun, ligtas yung dalawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay sa amang natabangan og yero. So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa iyang balay nga yero. So mga buslot na gyud. Gipang sumpay lang ang yero nga mga daot na. So mag-ulanan na gyud sila ani kung mag-ulan. Mauna ni ang ilang pagpuyo. So inani lang gid in town. So dako na gid kayo og mga buslot. So makaatop na gid sila karon. So mo na ni ang ilang gipatukod kay ilang atopan sa yero nga gihatag karon. So ang anak lang ni Uncle ang nagasaka sa pag-atop kay si Uncle usa siya ka disable. Di siya kakaya sa pagsaka. O karon humanagid sa pag-atop ang balay ni Uncle. Sige, salamat kaayo sa nag-sponsor niining maong sin nga nakaatop mi kay pirmi na ang ulan diri sa akong abuhala. Kapyuta na gani ni sayuti. Usamat sa Ginoo nga ang atong labaw nga makagahom nagiya sa maong tao nga unta hatagan pa siya og dugang katuigan sa iyang kinabuhi aron dagan ang iyang matabangan nga makapasalamat sa iya. So ikaw Col, so di na ka kayo katrabaho Col. Di na kayo ko kay usa ko ka disable. Disable so di na ka kayo makakuan. Gusto ako kaayo ko pasalamat sa So pila na day ka tuig ang imong balay Col nga kanang inana lang itsura nga magantos mo sa ulan. mga kapina sa
hapit na mag-20. Hapit na mag-20. Oo. So salamat kayo, Col. Oo.